So paglalabanan natin yung dalawang magkapatid dito, syempre ito yung MSI Clo na naunang variant. Meron siyang Intel na processor. Then ito naman is yung latest ngayon na meron siyang Z2 Extreme na processor. No? So ang daming nag-request sa inyo nitong vlog na to. And ito nakakuha na tayo ng unit. Grabe ang mamahal nito. Kasi ito 57,000, ito is 57,000 rin. No? So pareho sila ng presyo kung presyo yung pagbabasihan natin ngayon. So unahan ko na kagad kayo kung NBA 2K26 ang lalaruin nyo. So merong issue guys yung MSI Clo na Intel variant na ay sa NBA 2K26. So nagko-close siya guys pagdating ng second or third quarter. Pero meron akong nakitang fix na sasabihin ko guys sa video na to. No? So mas maganda guys, panoorin mo yung video na to mula simula hanggang sa dulo. So i-compare natin yung pagkakapareho nila. Syempre pareho siyang Hall effect na joystick. No? So ganun rin yung mga button niya. Pare-pareho lang. Tapos ito mas malaki nga lang yung button dito. Dito mas maliit. Dito guys sa taas ang pagkakaiba niya thermal niya nandito, ito naman nasa bandang likod. So yung parehong power button na merong fingerprint. Tapos micro SD card, no? So magkaiba. So ito nandito, ito nandito. Then volume plus, volume minus, RB, RT. So mas malaki to. Then sa bandang likod niya naman, tingnan natin kung ano yung mga difference nila. Kasi dati muntik na akong bumili ng case na para dito, akala ko kasi sukat yung dito, no? Buti lang hindi ko tinuloy. So sa likod niya guys, parang mas malaki yung vent niya dito. Mas malaki nga lang siya sa itsura kasi ang vent niya dito is vertical. Dito naman guys, ang vent niya is horizontal. Tapos syempre M1, M2, dito rin M1, M2, no? So magkaiba rin yung button niya. Dito rin is vertical, dito is horizontal. Syempre may pareho na MSI logo. So sa likod niya guys, ang pagkakaiba niya lang ito. Meron siyang lanyard dito. Pero ba't mo to lalagyan ng lanyard? Ang bigat nito. Pag sinabit mo to sa leg mo, baka masakal ka. So sa ilalim niya guys, yan pareho na may sticker lang siya na meron yung serial number. Pagkakaiba nila guys is yung internal nila. Kasi guys, ito is powered by Intel Core Ultra 7. Ito naman guys, ay powered siya ngayon ng sikat na AMD Z2 Extreme. Ito naman guys, meron siyang 32GB na RAM. Ito naman is 24GB lang na RAM. Ang dami nagsasabi mo, araw tong laruan eh. Laro naman talaga ito. Ano ba tawag dito? Yan. Sobrang plastic yung itsura niya, lalo na itong color green na to. Ito naman guys, mas premium yung dating nito para sa akin. Siguro dahil rin sa kulay niya. Yan kasi ito talaga mukhang candy. Ito ay Sunstorm yung ganyang kulay kaya mas mukha siyang premium talaga yung dating niya. Dati pa talaga, pag sinabi mong gaming, ang bibilin mo talaga is AMD. Pero kung gusto mo naman ng productivity, ang binibili talaga namin dati is Intel. So ito guys, gawa ng AMD, ito naman gawa ng Intel. So kung talagang pure gaming yung gagawin mo, mas maganda guys, bilhin mo to, itong Z2 Extreme kasi powered nga to ng AMD. Pero kung bukod sa games guys, ang gagawin mo is productivity, syempre mas maganda guys, bumili ka nito, itong Intel na variant. Meron nga pala ang collection ng 20,000 mahigit na retro games na pwede mo guys malaro sa mga unburned devices mo, Android, PC, laptop o PC gaming handheld mo, basta alam mo lang tong gamitin. So pwede po to guys i-avail for only 199 pesos kung download lang. Or pwede rin natin siya guys samahan ng 128GB na memory card for only 999 pesos lang. So kung gusto mo to guys i-avail, so hanapin mo lang ako sa FB Gadget Syndrome. So lahat guys na mapagbebentahan yan ay mapupunta sa Gadget Syndrome Foundation para makabili tayo guys ng mga susunod na handheld na i-review natin. So balik na tayo sa pinapanood mo. So sa battery life naman nila, no, pareho silang 80 Wh pero ito is 4 cell lang, ito is 6 cell. So kung patagalan guys ang battery, syempre mas makunat to, itong Intel variant kaysa dito sa Z2 Extreme kasi matagal nang kilala ang Z1 Extreme na talagang power hungry yan. Nung sinauna pa lang guys, nung nilabas yung ROG Ally na puti, yung Lenovo Legion Go, napakatakaw niya talaga sa battery. Di ba yung lagi yung nirereklamo dati sa Lenovo Legion Go na mabilis siyang malobat. So kung gusto mo ng mas matagal na paglalaro, piliin mo to guys, itong Intel na version kaysa dito sa Z2 Extreme na version. So, di ba nung una ko itong in-unbox na parang sabi ko parang ang gaan-gaan naman nito. Yan, nagulat nga rin talaga, akala ko nga peke eh. Ito guys, mas mabigat to. Yan, dito ko na naman naramdaman yung bigat. Siguro dahil nga doon sa battery niya kasi nga ito 6 cell. Ito is 4 cell lang siya, no. So kung pagbabasihan mo tong dalawang to, mas mabigat to, no. Pero mas maganda timbangin natin para sure talaga tayo, o baka nama-mindset lang ako eh. So ito guys ay 779 grams. Then ito naman ay 816 grams, no? So legit talaga na mas mabigat talaga to dahil nga doon sa 6 cell niya. Pero yun rin yung guys yung dahilan kaya mas matagal tong malobat kaysa dito. So ergonomic siya guys, no? So ito mapapansin nyo dito na talagang ito makanto talaga to. You know, kaya masarap tong hawakan eh. Saka pag hinawakan mo yung ganyan, hindi siya nahuhulog. Ito medyo flat siya eh. Mas flat pa nga siya sa ROG Ally X eh, no? So pag hinawakan mo to, madulas. You know, baka hindi mo to kayang hawakan ng isang kamay, baka mahulog eh. Ito pa rin talaga pagdating sa ergonomics. Talagang top 1 pa rin to para sa akin itong MSI Clo. Saka bukod nga guys sa ergonomics, magaan talaga to kaysa dito.
Makangalay ito. Tumutusok siya sa palad mo eh. Hindi ka mukha nito na naka-curve siya dito kaya hindi siya tumutusok sa palad mo. Sarap talaga hawakan ito. Wala talagang tatalo dito pagdating sa ergonomics. So isa pa guys sa pagkakaiba nila ay ang kanilang thermal. Kasi guys, ang Z2 Extreme ay talagang mainit talaga to. Hindi ka mukha guys ng Intel variant na halos hindi siya umiinit. So kung gusto mo guys ng malamig na device, syempre piliin mo yung Intel variant which is yung MSI Clo 8AI. And isa pa guys, comparison natin sa software experience. So guys, mas smooth yung naranasan ko dun sa Z2 Extreme kaysa dito sa AI. Kasi itong AI guys, madalas hindi to minsan madalas kapag ka pinipindot mo yung center M na button saka yung quick settings na button ay hindi siya nagre-respond. So, naranasan ko yan dati sa Lenovo Legion Go. Ganyan rin yan, hindi nagre-respond eh. Pero sa Z2 Extreme guys, sobrang responsive talaga nila. So, conclusion lang talaga tayo dito guys kung ano ba talaga yung gusto mong bilhin sa dalawang to. So, kung more on gaming ka talaga, mas maganda ito yung bilhin mo. Itong Z2 Extreme. Pero kung more on productivity ka or gagawin mo rin to na pang gaming, syempre gusto mo rin minsan na gamitin siya sa opisina, mag-type-type, no? So, pwede mo lagyan ng keyboard, ng mouse, syempre ng monitor. Ito, mas maganda to. Itong Intel. Tapos, kung sa battery life naman, syempre, mas matagal rin tong malobat. Tapos, ergonomics naman, guys, ito naman yung pipiliin ko. Para sa akin lang naman to, Para sa akin lang talaga to. Sa lahat ng comparison na yun, no? Mas pipiliin ko pa rin talaga to. Ito yung winner para sa akin, sa totoo lang. Yan. Pero, again, guys, nakadepende sa inyo yan. Kung 2K Sports, guys, ang nilalaro mo mga NBA, kamukha nito, so mas maganda, ito na lang yung piliin mo. And isa pa nga, guys, sa issue ng AI, yung issue niya guys sa NBA 2K26. Pero guys, meron akong nakitang fix para dito. So mas maganda guys, testingin mo rin to. Mali mo guys, ito na yung solusyon dyan sa problema mo. Pero kapag ginawa mo to guys, ay meron pa rin siyang konting issue. Ito guys, pakita ko sa inyo kung paano to ginagawa. So meron akong susubukang settings dito na pwede nyo ring itry dyan. And syempre mag-comment down below kayo kung effective ba siya at hindi ba siya nag-crash at nakalaro talaga kayo nito ng matagal. No? Kasi actually guys, di talaga ako naglalaro nitong NBA. Ang huli kong laro nito is NBA Live pa. Pero iti-testing natin to para makita lang natin guys no, kung gaano ba siya kaganda o kapangit dito sa MSI Clo na AI. Ang gawin mo lang guys, no, punta ka lang start menu, tapos type mo lang guys is graphics. Yan. Tapos makikita mo dito guys, may nakalagay graphic settings. So i-open mo lang siya. Tapos may nakalagay guys advanced graphic settings. So press mo lang yung arrow. Then ito guys, itong hardware, accelerated, GPU scheduling. So i-off mo lang siya. So pwede mo na guys i-try itong NBA 2K26. And baka makatulong yun guys so para hindi mag-crash tong game na to. No? So ngayon i-play na natin siya. So ito guys, NBA 2K26, hindi to kasama dun sa secret app na sinasabi ko sa inyo. Yung pwede ka mag-download sa Steam na alam niyo na kung ano ibig sabihin. So ito guys, binili ko to ng sarili kong pera. Again, di ako naglalaro nito pero para sa inyo, binili ko to kasi marami nagre-request nito. So ito guys, i-testing natin to sa AI powered lang. And syempre, sumunod naman guys ay dun sa performance. And next naman guys ay dun sa tipid lang sa battery. Okay, so tingnan natin kung ilang frames yung makukuha natin. So ito guys, punta muna tayo sa features. Then video settings natin. Tapos makikita nyo dito na 1920 by 1200. Tapos naka ultra na siya. Tapos yung texture detail niya guys naka high. Yan, so testingin na natin ngayon siya guys. Play now. Yan, so CPU versus CPU na lang tayo. Kasi nga again guys, di ako naglalaro nito. Mamaya makita nyo na bano ako maglaro nito na totoo naman. Okay, so start natin. Ang settings pala natin dito. So lagay muna natin siya guys sa endurance. Yan, so ito yung matipid sa battery. Tingnan natin kung ilang frames yung makukuha natin dito. And on tap tonight, it's the Dallas Mavericks going up against the Miami Heat here at the American Airlines Arena. Okay, naka-endurance mode tayo. Yan, makikita nyo na ultra settings. So, feeling ko hindi talaga to kaya. Okay. Obvious naman, hindi to kaya. Now Roy. Ron right side. Okay, 19 frames. Okay, dito kaya, dito kaya. As we get the new season underway, GA, what was the main focus for you in the first game of the season? Well, sometimes you lose a little bit of edge in the offseason. So preseason's fine for getting your game into shape, but now you've got to bring the right mindset to the game. Now here's LeBron. Again guys, ultra settings to. Maximum of all maximum. Yan, so 25 frames. 6 on the shot clock. Over Butler. Wade can't hit. You almost have to assume. So itong MSI Clo na to guys, so hindi ko pa masyado na configure.
As is lang to, pagka-unbox, ito na. Nilalaro na natin tong NBA. Okay, 27 frames kapag ka naka-AI engine. So yung iba okay na sa kanila yan. Pero sa iba, hindi okay yan, katulad ko. Yan, 39 frames, yan, umaangat na siya. So medyo nagbabawi-bawi na siya. 26 again. And here is LeBron. Puts it up from 12. No good on the shot. Some solid defense from Butler. 27. So baguhin pa natin ulit. Great D that time from LeBron. Gawin natin siyang manual. Tapos isagad natin lahat, no? Yan, susubukan natin. Pag nakasagad lahat. Outside Bosch. Astro Arroyo. Ito, pag naka-performance mode na siya, yan. 40 frames, 41. Rebounded by Stevenson. And close to making the defense pay. So, sa MSI Clo na Z2 Extreme, maganda performance dito eh. Pero dito dahil nga dinisable natin yung GPU graphics, yung kanina, di ba? Para nga hindi ito mag-crash. Ay medyo bumababa yung performance niya. Pero pagka inon natin ulit yun, sa ibang game yun guys, malakas yun. Pero yun nga yung issue dito sa Intel na variant. Lagi raw siya nagka-crash eh. So, yun yung nakita kong fix. Para hindi mag-crash yun nga lang, ito medyo bumababa siya. Yung frame rate niya. Pero again guys, sa ultra settings to. So kung bababaan mo to sa high, makukuha na natin guys yung gusto natin na 60 FPS. Pero nakalagay, low VRAM. Ang issue kasi nito di sa Intel na variant, para mga second or third quarter na nagka-crash na siya, nag-exit na talaga siya. Kaya maraming ayaw dun sa Intel eh. So kung NBA 2K guys yung lalaruin mo, hindi recommended to. Itong MSI Clo. Recommended guys yung Z2 Extreme na variant. Pero kung palakasan guys, mas malakas talaga to. Itong Intel version kaysa doon. Kasi unang-una 32 GB RAM to. Saka mas matagal yung battery nito. Mas makunat yung battery nito kaysa doon. And sumunod naman guys ay mas mas malamig kaysa doon. Kasi yun mainit talaga siya. Ito malamig talaga siya pag nilaro mo siya. Rebounded by Dallas. In this quarter, he has clearly been off the mark. Kicks it out to Stevenson. Stevenson picks up the loose ball. He was in the backcourt. Don't give it up. A moment here to check out Chris Bosh, coming off a terrific season. And he was in the top 20 in field goal percentage, able to create offense with tremendous efficiency. He was a top 10 rebounder last season for good reason. And he's an incredibly intense guy to compete with. And for a full game, too. I mean, just non-stop. And Eric Spoelstra wants a timeout. He's going to take a few moments here to check in with his team and regroup. Udonis Haslem is checked in for Miami. Chalmers comes in for Carlos Arroyo. Marion, he's checked in for the Mavericks. Terry comes in for Stevenson. LeBron against Marion. Here's LeBron. It's a pick by Ilgauskas. And here's Chalmers from the arc. Good for the basket. Starting off 1 for 1 with that shot. This team really relies on Chalmers knocking down threes, spacing the floor. That's where he really brings some value. Pass to Terry. That's the 3 fly. It's rebounded by Zydrunas Ilgauskas. So yan, 37, 36 frames. Hanggang 40 frames siya guys, kayang-kaya niya. And there's the drive. And stolen by Nowitzki. Pass break Dallas. Marion with it. He's picked up by LeBron. Outside Terry. Rebound by the Heat. They play the clock right. They go 2 for 1. Just got to keep it up right. Pass to Wade.
So yan guys, yung testing natin ng NBA 2K26 sa MSI Claw na AI. So kung nagustuhan mo naman tong video na to, syempre huwag mo naman kakalimutan mag-subscribe dito sa channel ko. I-like mo na rin tong video na to at i-turn on mo na rin yung notification bell para like updated sa mga vlog ko about sa mga gadget. So yun lang, maraming salamat ulit sa inyong lahat. Hanggang sa muli. Nowitzki sets a screen for Terry. That's Terry again missing. Paalam!